Narinig mo na ba ang agimat at mutyang ito ng kahoy pulupot? Isang uri ng mutya o agimat buhat sa kalikasan na nagtataglay pala ng pangkalahatang gamit na siguradong maiibigan mo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin ang kakaibang gamit buhat sa punong kahoy. Ano-ano nga ba ang taglay nitong bisa at ang mga angking kakayahan? Isa ka bang antingero o magmumutya na mahilig sa mga kakaibang gamit na nagtataglay ng mga pampaswerte, proteksyon at mga pangdepensa? Kung gayon, mainam sa iyo ang mutyang ito. Negosyante ka ba at naghahanap ng mabisang pampaswerte? Kung gayon, mainam din sa iyo ang mutyang ito. At hindi lang iyan, napakarami pang gamit ng mutyang kahoy pulupot. Iyan ang iisa-isahin natin. Ano nga ba ang mutyang kahoy pulupot? Ang mutyang ito ay isang sanga o katawan ng kahoy na animoy nakatali o nakabuhol. Napaka-rare o bibihira lamang matagpuan o masumpungan ang ganitong uri ng kahoy. Na kung ikaw ay papalarin o pagkakalooban nito, ay napakaswerte mo na. Ang mutyang kahoy pulupot ay isang kahoy o mutya ng kahoy na masasabing isang pangkalahatang gamit. Sa makatuwid, halos magagamit mo ito sa maraming bagay. Isa itong proteksyon laban sa mga masamang balak sa iyo, lalo na ng mga lalang ng tao. Maaari itong gawing pampaswerte o pampalakas sa inyong negosyo o kabuhayan. Kung gagamitin mo naman ito sa trabaho, ikaw ay magugustuhan ng iyong mga katrabaho at maaaring makuha mo ang loob o tiwala ng boss mo. Gamit ito ay maaari kang makaiwas sa mga naninira sa pangalan mo. Nagtataglay rin ito di umano ng tagabulag para hindi ka makita ng mayroong masamang balak sa iyo. At gayon din bilang pampabait o pampalubag loob ng mga taong may angking galit sa iyo. Ngunit papaano nga ba ito gamitin? Ang kahoy na ito ay ingatan at alagaan lamang ng pakaing dasal. At kung iyo itong maalagaan ng tama, lahat ng iyong hilingin dito ay tiyak mapapasa kamay mo. Huwag lamang iyong ikasasama naman ng ibang tao, sapagkat ang lahat ng mga agimat at mutya ay nanghihina o nawawalan ng bisa kung ito ay magamit mo sa masama. Ikaw, nais mo na rin ba ng mutyang ito? Sana'y may bago kang natutunan sa videong ito. Narinig mo na ba ang isang uri ng gamit buhat sa kahoy na tinatawag nilang sinag-araw? Isang kakaibang kahoy na nagtataglay ng mga pambihirang gamit at bisa. Subalit hindi sa kung anong kahoy mo lamang ito makukuha. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalanin natin ang bertud at gamit na ito na tinatawag nga nilang sinag-araw. Papaano nga ba ito nakukuha at ano-ano ang taglay nitong mga bisa? Marami pang mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas ang hindi pa gaanong nararating ng mga tao. Mga kagubatan na nagtataglay ng mga kakaibang klase ng halaman o mga punong hindi natin madalas makita dito sa kapatagan. At ang ilan nga sa mga ito ay mga engkantado o mga mahihiwaga na minsan ay nagtataglay ng mga natatanging bisa. At isa na nga rito ang puno ng sinag-araw. Ano nga ba ang sinag-araw? Ito ay isang piraso ng tapyas ng sanga o katawan ng kahoy na nagtataglay ng mga kakaibang marka na animo nga ay rayos o silahis ng araw. Ang mga karaniwang kahoy ay makikitang ganito ang mga marka. Subalit ang sinag-araw ay sadyang kakaiba. Isang mabisang pampaswerte ang kahoy na ito, lalo na nga sa pagninegosyo o kung mayroong kayong balak na magtayo ng munting kabuhayan. Mabisa rin itong pang-akit ng good fortune o magaang daloy ng pera sa bahay. Ang kahoy ng sinag-araw ay isa ring panghalina, lalo na nga sa inyong sinisinta
upang ikaw ay kanya ring magustuhan. At dahil isang bertud o mutya ng kalikasan ang sinag-araw, mainam itong pangontra sa mga masamang elemento sa paligid at mga palipad-hangin, at upang makaiwas ka rin sa mga inggit at mga away. Ang kahoy na ito ay makikitang tumutubo lamang sa mga liblib na kabundukan na mayroong malalamig na temperatura kadalasan. Ang punong ito ay kadalasang tumataas ng mula 15 hanggang 20 metro o higit pa, at mayroong mga biluhabang mga makakapal na dahon. Pawang ang mga nakakakilala lamang sa punong ito ang madalas nakakakuha ng mga sanga o bahagi ng katawan nito, at kadalasan nga nating makikitang binibenta sa mga gilid ng bangketa, lalo na nga sa simbahan. Subalit, para nga ba saan ang kahoy na ito ng sinag-araw? Ang bertud na ito ay karaniwang gamit sa paggawa ng pulseras o bracelet ng 10 elemento, dahil sa ito ay nagtataglay ng maraming bisa. Napatunayan na ring epektibong pangontra at pangproteksyon sa paglalakbay ang sinag-araw. Maaari mo itong ilagay sa inyong wallet bilang bracelet o kaya naman ay gawing kwintas. Subalit bago ka bumili nito ay siguraduhing legit ang kahoy na inyong mabibili, at totoong ito ay ang kahoy ng sinag-araw. Ikaw, mayroon ka na ba ng kahoy na ito na tinatawag nilang sinag-araw? O baka naman, hindi mo lamang alam ang tawag dito. Subalit lagi pa ring tatandaan na anuman ang mga hangad natin sa buhay, laging manalangin, magsipag at sabayan ng gawa upang umasenso sa buhay, at gawin lamang nating gabay ang mga bertud at mga pampaswerteng ito na ating tangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa lina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong, mga sikretong kalikasan para kung sakali alam mo ang kaligtasan, mga